Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Amy Marcos, pagharang sa remote participation, pagbaliwala sa boto ng milyong-milyong Pilipino. Iginiit ni Senadora Amy Marcos na ang pagtutol sa panukalang payagan ang remote participation ng mga senador sa mga sesyon ay maaring mauwi sa tinatawag niyang disenfranchisement o pagbabaliwala sa mandato na ibinigay ng milyong-milyong botante sa kanilang mga inihalal na kinatawan. Ang pahayag ni Amy ay inilabas sa gitna ng umiinit na bangayan sa Senado, kaugnay ng panukalang amyendahan ang Senate Rules upang payagan ang online o remote participation ng mga senador sa ilalim ng mga itinuturing na justifiable reasons. Ayon kay Amy, hindi dapat basta-bastang ipagkait sa isang halal na senador ang pagkakataong makalahok sa mga pagdinig at mahahalagang botohan, lalo na kung may kinatawan itong milyong-milyong mamamayan. Sabi ni Senator Amy, disenfranchisement ng voters. Ilang milyong tao ang naghalal sa kanila. Mababaliwala yun if they are not allowed to participate sa Senado. Binalikan din ni Marcos ang naging posisyon noon ng ilang senador sa usapin si dating Senador Leila de Lima na nakulong habang nananatiling halal na opisyal. The minority fought for the same para kay de Lima. Kahit hindi pandemic ngayon, the senators are performing a very important duty of being impeachment judges. Ang usapin ng remote participation ay naging sentro ng hidwaan sa pagitan ng majority at minority bloc sa Senado nitong mga nakaraang araw. Maring tinutulan ng minority ang pagmamadali umano sa pag-amyenda ng mga patakaran ng Senado, habang iginiit naman ng mga sumusuporta rito na mahalagang matiyak na ang mga halal na senador ay makakalahok pa rin sa deliberasyon at botohan kahit may mga sitwasyong humahadlang sa kanilang physical na pagdalo. Partikular na naging kontrobersyal ang panukala dahil sa mga pangamba ng ilang senador na maaari itong magamit upang payagan ang mga mambabatas na naharap sa mga legal na usapin o posibleng pag-aresto na makaboto para na rin sa mahalagang desisyon sa Senado. Sa panig ni Amy Marcos, ang mas malaking usapin umano ay ang karapatan ng mga botanteng naghalal sa kanilang mga senador. Para sa kanya, kapag tuluyang hindi pinayagang makalahok ang isang halal na senador sa mga gawain ng Senado, hindi lamang ang senador ang naapektuhan kundi maging ang milyon-milyong Pilipinong nagbigay rito ng mandato sa pamamagitan ng kanilang boto. Okay. Agree ako dito kay Senator Amy. Si Senator Bato, number 3 sa pagkapanalo niya nung nakarang eleksyon. If I'm not mistaken, nasa 20 million votes ang kanya. Pinakamataas, Senator Bongo. Sunod si Bam Aquino, pangatlo si Bato. So, bakit mo pagbawalan ang boses ng 20 million Pilipinos kasama na ako? Hindi pa naman convicted si Senator Bato. Warrant of arrest lang yon galing sa isang banyagang korte. Na hanggang ngayon, wala pa namang final decision ang Korte Suprema sa kasong isinampa. Ang decision lang ng Supreme Court is hindi siya nabigyan ng temporary restraining order. So, bakit hindi? De Lima, nakapag-participate noon ng online session. Kamara, salamat kay Congressman Edgar Erese dahil siniwalat niya ang Kamara pinapayagan ang online participation ng mga
kongresista. And itong May 11, sa pagboto ng mga kongresista sa impeachment ni VP Sara, may mga kongresista na wala sa session hall, kailang nakaboto pa rin ng yes dahil pinayagan sila sa online voting. So, bakit? Anong kaibahan ng Kongreso at saka Senado? Kung pinayagan sa Kongreso, walang rason na hindi papayagan sa Senado. At wala namang probisyon sa Constitution na nagsasabi na bawal mag-participate ang isang senador through online. Pinayagan na nga nung pandemic eh. So, anyway, hintayin natin ang desisyon kasi ang minority sinabi man lang na huwag apurahin. Pag-usapan muna. Oh. So at least, ang majority block, hindi pa nila binotohan. So, I hope it will not take long. But in the end, sa nakikita ko, mananaig ang majority block nito. Maipapasa ang pag-amend ng rules na pwede. Kaya nga, nag-anticipate na ang minority block. Nagsabi na si Senator Soto na dudulog sila sa Korte Suprema in kaso na maaprubahan yung rules na yun. So, good luck sa minority senators. Basta ako, pabor ako, makaboto ang mga senador through online teleconference. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Angkol ang natagaan na mo og yero. Salamat kayo. So, muna ni ang panimalay ni Angkol. So, muna ni ang itsura sa balay ni Angkol sa natagaan na mo og yero. So mga silupin lang o mga trapal in town. So muna ni ang iyang mga atop nga silupin lang ug muna ni ang ilang pagpuyo. Nga isaragani ang ilang kaldero ug makita gyud namo nga lisod gyud ang ilang pagpuyo gyud. So karon nga matagaan namo si ang Kulogero, maka atop na gyud siya. Dito patuloy tayo. O karon human na gyud sa pag-atop, so napulian na gyud tong atop ilang ante og angkol nga mga silupin lang og karon maayo na gyud nga tan-awon. So gawas nga nabalayan sila, naapod mi ihatag sa ilaha. Karon human nabalayan silang angkol, so naa pa gyud namo itabang sa ilaha. So muna ni anti nga gasa nga mong ihatag sa inyo anti nga tabang. So abri anti. So muna na ang tabang ilang anti ni angkol. Para nga makita po ninyo ang sulod. Salamat din kayo. Mga plato, sudan, noodles, kape, gata, bugas. Habol, mga sanina, bag sa eskwela, mga gamit, mga sanina. Salamat, Col. Sige.
So mo na ni kutsara, plato, baso ug mga sudan og sentral bugas ang nahatag ilang angkol og mga sanina. Unsa inyong ikasulti call nga karon nabalayan mo og natabangan pud mo sa inyong mga pagkaon? Salamat kay naghatag sa amo ay ani. Balay mi tabangan mi nila. Okay, may pasalamat nga wa namo damha karong adlaw ni abot ra gyud ang panalangin nga tagaan mi og sin nga ayuhan among balay nga gatulo na kung gaulan tagaulan na. So wa gid namo damha nga karong adlaw ni abot suda ko kay may pasalamat sa Ginoo. Tukod. Sige, salamat kayo ante.